napag-usapan natin ang patungkol sa paglalaban nitong sila Albert at Glazort at ang pagising nitong si Adelman sa kanyang pagiging unconscious. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So na-realize nga nitong si Adelman na merong total magic nullification itong mga Titans. Kaya nanood siya ngayon sa may laban nitong mga ito. At napansin dito nitong si Adelman na away sa situation nila itong si Ultima. Kaya sabi ni Adelman sa sarili niya as expected daw of Miss Ultima. Mukhang na-realize daw agad nito na hindi gagana ang magic. Talagang nakaka-amaze daw ito kasi hindi niya daw in-expect na magagawa nitong tapatan itong sobrang overpowered na Titan. Kahit na napakalaki ng gap nila pagdating sa may power, talagang napakalayo daw ng agwat nitong si Ultimate Fen. Kasi kahit isang direct hit lang daw nitong si Fen ang tumama sa Purple Primordial Demon na ito hindi na daw ito makakabangon. Pero kahit na ganun ka-dangerous ang kanyang situation kitang-kita sa pakikipaglaban nitong si Ultima na wala siyang kahit na konting takot. Itong fearless attitude daw nitong si Ultima na ito ang dahilan kung bakit nagagawa niya na tapatan ang isang kalaban na merong more than 20 times na mas mataas sa kanyang existence value. Pero syempre, sobrang taas pa rin ng strain nitong laban na ito sa katawan nitong si Ultima. Hindi talaga kakayanin ito nitong si Ultima ng mag-isa lamang. Kaya kailangan daw magmadali nitong si Adelman at maghanap ng paraan para siya ay makatulong. Pagod na rin itong si Adelman ngayon. At kanina nga, nawalan siya ng pag-asa na lumaban kay Fen. Pero ngayon, mukhang back on action na ito. Kaya tinanong nitong si Adelman itong si Wenty kung okay lang daw ba siya. Kasama nga kasi ito nitong si Adelman kanina na nag-take ng damage. Sumagot naman itong si Wenty sa kanya na okay lang naman daw siya. Nahuli daw siyang off guard kanina. Ngayon, bumalik na itong si Wenty sa kanyang human form. Masyado kasing mataas ang na-receive ni Wenty na damage. Kaya nakapag-decide siya na gamitin na ngayon ang kanyang trump card. At ang trump card na ito once niya lang pwedeng gamitin sa loob ng isang araw. Once a day, kaya niyang i-activate ang kanyang super recovery sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang physical configuration na from dragon to her human form or vice versa. Basically, kung ano yung form niya na nag-take ng damage, yun ang papalitan niya. Kahit na meron pa daw mortal wound itong si Wenty, hindi niya daw yung nararamdaman kapag nagpalit siya ng anyo. Kanina, naka-dragon form siya. Matindi ang damage na natamo ng dragon form niya na yon. Sa pamamagitan daw ng pagtatransform to a human being, na-ignore ni Wenty ang critical state niya kanina. Away naman itong si Adelman sa powers ni Wenty na ito, kaya hindi na siya namangha at nagpatuloy ang kanilang conversation. Nagpasalamat kay Wenty itong si Adelman kasi sabi ni Adelman iniligtas daw nito ang kanyang buhay. Sabi naman ni Wenty sa kanya natutuwa daw siya at ligtas itong si Adelman sama. Then sabi ni Adelman pero ngayon daw mukhang meron naman silang malaking problema kasi mukhang hindi daw gumagana dito sa mga kalaban nila na ito ang paggamit ng magic. Kaya at this rate daw in danger na itong si Miss Ultima. Alam kasi ni Adelman na magic talaga ang specialty ng mga demon. Kaya kung hindi makakagamit ng magic itong si Ultima ngayon sa kalaban niya na ito, lalo na 20 times nga na mas mataas ang value nito kung ikukumpara sa kanya, talagang hindi makakatagal sa may laban na ito itong si Ultima. Napaka-extraordinary daw ng energy level nitong si Fen. Talagang hindi daw kagana kapag i-challenge nila ito directly. Nagulat dito itong si Wenty kasi ang balak nga sana ni Wenty kanina ang mag-provide kay Adelman ng magical support. Kasi ngayon nga na naka-human form na siya, limited na rin ang kanya may itulong. Pero unfortunately, hindi pala pwede ang magic. Kaya wala na siyang alam na ibang paraan kung paano siya kikilos. Sabi nitong si Adelman, masyado daw malakas itong giant na ito. Actually, kahit naman daw pwede silang gumamit na magic, talagang malabo pa rin daw na magawa nilang manalo. Ganun kalayo ang difference nila pagdating sa may strength. Napakalala talaga nitong si Fen. Napakataas ng kanyang combat speed, destructive power at defensive power. Isa siyang complete package. Tapos ang kanyang existence value pa nga kasing level ng mga true dragons. Kaya kahit daw na pagtulungan nilang lahat ito, mahihirapan silang ubusin ang magic use nito. Kaya kailangan daw na mag-isip na maayos na approach nitong sila Adelman. Then biglang nagsalita itong si Adelman dito na mukhang kailangan niya daw na ipakita ang kanyang tunay na body. Matagal niya na daw na hindi nagamit itong katawan na ito. Pero kailangan niya daw ito na mailabas ngayon dito. Nagtaka naman itong si Wenty kung ano ba ang sinabi nitong si Adelman. Mahal ni Wenty itong kanyang
kanyang master at mataas ang respeto niya dito. Pero dahil sa sinabi nitong si Adalman kanina, parang napatanong na lang itong si Venti kung medyo nabaliw daw ba itong kanyang master. Napatama daw ata ng malakas ang ulo nito kanina, and come to think of it, meron nga daw itong crack sa may ulo niya, o baka naman daw tulog pa ito ngayon at ito ay nananaginip lang talaga. Tumingin itong si Venti kay Adalman. Nagtataka kasi ngayon itong si Venti kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Natural reaction naman daw talaga ito, kasi ano nga naman ang well-trained body na ilalabas nitong si Adalman, wala nga man lang siyang flesh na pwede niyang ma-workout dahil ngayon skeleton na itong kanyang buong body. Kaya nagsalita itong si Adalman. Sabi niya hindi niya daw nabanggit kay Venti ang trabaho niya dati, kasi oo daw, high priest daw ang kanyang position, pero hindi daw talaga yon ang kanyang classification. Actually daw isa talaga siyang sacred feast master, which was considered as the highest rank for priests and warriors. Hindi pa rin maintindihan nitong si Venti kung ano bang sinasabi nito. Hindi niya mai-absorb na itong si Adalman pala dati isang close combat fighter. Ngayon nga kasi hindi na ganon itong si Adalman. Ang nakilala kasi ni Venti na Adalman ang Adalman na magic caster na lang, dahil hindi na naman daw kailangan itong si Adalman na lumaban in close combat, kasi nandito na naman palagi itong si Albert na kanyang excellent escort at top-notch na vanguard. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.